Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan. Hi mga kakwentuhan, ang init! Ang init-init talaga ng panahon. Sobra. Alam ko, agree kayo Ramdam. dyan, no? That's Partner? right. Medyo nakakainit lang ng ulo. Pero kahit ganun pa man, kailangan pa rin natin maging chill. Dahil yan, isa sa Yes, chill pag-uusapan lang tayo. natin ngayon ay how to beat the heat ngayong Yes. tag-init. Stay cool, mga kababayan. Kasi nga, sa init, talagang iinit din yung ulo mo minsan eh. Pero bakit nga ba mainit, partner, no? Yan yung una nating sagutin ngayon. Bakit it's unusually hot these days? Siyempre, unang-una dyan, partner, mga kakwentuhan, nasa warm and dry weather na tayo. Nasa warm and dry season na tayo, rather. At ano yan, kasi nga dito sa Philippines, di ba, meron tayong two major seasons. Yeah, Yun na nga it's actually yung... part of our season sa Pilipinas Oo. na hindi natin pwedeng takasan. Correct. Kaya that's why we are experiencing summer or hot season. Oo. Well, speaking of which, no, yung summer, wala talagang summer dito sa Philippines. Kasi yung summer pang ano yan eh, yung sa four seasons. And nabasa ko yan sa article a few years back na yun nga, ang Philippines walang summer. Talagang nasa vocabulary lang nating mga Filipino yan kasi nga, di ba, we were colonized by the Americans. Kaya nagkaroon din ng summer capital of the Philippines, Yeah. which is in Baguio, It's di ba? summertime. Oo, ganon. Yes. So, summer saya. So, Oo. talagang nasa vocabulary na natin yan. But, yun nga, technically speaking, it's not correct. It's a misnomer, kumbaga. So pag-usapan naman natin ngayon, no, for the previous days and weeks, no, may mga naitatala tayong mga heat index, no, itong mga sinasabi nating heat index na ito. Ano nga ba itong heat index na ito, partner Chin, no? Oh, well, ang heat index, yung nararamdaman nating init sa katawan, no? Well, based na rin yan sa pinagsamang air temperature and Yes. yung relative humidity o yung alinsangan. Kaya ngayon din, while we are shooting, no, naramdam natin ang Ramdam na init. ramdam natin yung init ngayon. Kaya as much as possible, mamaya bibigay natin sa kanila kung ano yung mga dapat gawin. Ngayon, higit nararanasan natin tong mga mainit na panahon na ito. Ano yung Oo. mga dapat gawin. So, Mga tips. talagang kailangan natin pag-usapan ito ngayon Oo. at ibigay sa kanila kung ano yung mga dapat i-consider no, during this time. Oh, So, very timely and relevant topic. Yeah. Kasi nga bumibida rin ang Palawan pagdating sa heat index. yes, actually, inform lang natin sila for the previous weeks, no? Actually, Holy Week season natin, nakapagtala tayo, no? Nag-rank 1 ata ang Puerto Princesa. Wow, number And 1 po tayo. And Aborlan. Oo. Oo. We believe na tayo yung nakapagtala or reported na highest heat index no, sa buong pumalo Pilipinas. sa 45 degrees Celsius. Yes, oo, grabe kainit talaga. Oo. So, kaya hindi natin maiwasan na, sabi nga natin, magkaroon ng pagiging irritable, no, sa pag-iisip natin, physically, at marami tayong gustong gawin. Yung iba gustong maligo ng dagat, pumunta sa mga pool. Sa ilog, Or sa ganyan. ilog, oo. Oo, pero alam mo, naalala ko rin kaya ganito yung mga outfitan natin, very presko. Oo. Kasi nga thanks to Gov. Dennis Socrates, no, nagkaroon tayo ng temporary suspension of wearing the official PGP uniform or yung Provincial Government of Palawan uniform. So, thank you talaga, no? Kasi ang init eh, yung uniform pagsuot natin, mas nadadagdagan yung init na nararamdaman natin. So, isa rin yun sa kinoconsider niya. And even sa mga classes, no? Oo. Chin, sa ibang mga classes natin, sa elementary level and even secondary and college level, may mga nag-issue na ng mga memorandum na flexible na yung kanilang classes, no? Gawing ulit, at least kahit papaano, maibsan yung kasi kawawa yung mga bata na nag-attend ng classes nila sa mga classrooms nila. Even in other LGUs, no, nag-suspend sila ng work. Nabasa ko lang din in the news. Kasi nga, itong high heat index, may kaakibat yan na health hazards naman. So ano-ano ba yung mga health hazards na yan na Nako, interesting posible tayo nating, dyan. Oo. kasi yung heat index, may 4 classifications pa yan. Alam mo ba yan, parte, ano-ano ba yung mga Yes. classification na yan? Una, syempre yung caution, no? Kailangan nating ma-inform yung ating mga kababayan, lalo na yung nasa talagang
apektado Mm-mm. ng nararanasan nating tag-init sa mga panahong ito or dry season. So, ito po ay nasa 27 to 32 degrees Celsius kung yun pong nararanasan o yung nararamdaman sa inyong mga area. Diba? And another one is yung extreme caution. So, ito po ay pumapalo ng 33 to 41 degrees Celsius. Mainit na yun, no? parang may lagnat ka na Oo. nun. Oo. At ito, number 3 is yung danger. Oo. Sabi mapanganib na siya kung pumapalo na po na nasa 42 to 51. Pumasok na ang Palawan dyan. Pasok na tayo sa danger zone, kumbaga, Unfortunately, ng heat index. na-reach na natin itong parang danger zone na Oo, tinatawag. Itong extreme danger naman ay pumapalo na to na nasa 52 degrees Celsius and beyond. Ibig sabihin talagang as much as possible, pwede na natin makonsider na isa ilalim or under sa state of calamity yung Oo. isang lugar kung makaka-experience talaga sila ng extreme, no? Or pagtaas ng degree Celsius doon sa kanilang area. Oo, yung pagtaas ng temperatura, no? And yun nga, nabanggit natin kanina, may kakaibat na mga health hazards yan. Like us, dito sa Palawan, pumasok na tayo sa danger level ng heat index, posible tayong magkaroon ng heat cramps, ng heat exhaustion, tsaka heat stroke. So ano-ano ba yung mga yan? So yung heat cramps, from the word itself, we will be experiencing cramps due to ano yan, yung it occurs when we have strenuous activities in a hot environment. So, iwasan na lang natin. Nakakatakot. Ako iniisip ko pala. Iwasan na lang natin Nakakatakot mag-exercise, na, lalo na between 11 a.m. to 3 p.m., di ba? So, Pero, it's not ideal time to work out. Could Kasi you ang imagine init-init. mag-exercise ka ng 11 to Ang init, hindi kaya. I cannot imagine myself na mag-exercise ako ng tanghaling tapat. Pero may mga iba kasi na yun talaga yung kanilang body clock, no? Pero as of the moment, during this time, Pagpaliban muna natin, no? Iwasan muna natin yung mga oras na yan. Unless, air-conditioned yung kanilang gym. Oo, pwede. Oo. So, yan, yung heat cramps na yan. So, it's the painful muscle spasm in your body. When your body gets too hot. Yun. Ito namang heat exhaustion, na-experience mo ba to nung nakaraang mga araw? Yes, oo, actually, Akala ko actually right now. medyo ngayon, pero hindi naman. Kasi nung mga nakalipas talaga, lalo tigit yung nung nag-Holy Week, di ba? Sobrang init init talaga. Kaya ikaw physically, parang yung wala ka mang ginagawa. Hindi ka nagkikilos, pero parang ramdam mo na pagod ka. Oo. Kumbaga, exhausted May yung buong fatigue, katawan mo. oo. Yun yung physically exhausted ka because of this season. Oo nga. Actually, na-experience ko din yan, no? Ako naman, sumakit talaga yung ulo ko. So, isa yan sa mga symptom, yung dizziness, headache, and sometimes yung iba, nauseous pa sila. Yung parang feeling na masusuka, ganun. So, yun. So, ilan lamang yun sa mga kinakailangan nating maintindihan at malaman ng ating mga kababayan, lalo na doon yung sa mga area natin na mainit talaga sa mga oras na ito. Pero ito, pwede pang mag-lead itong mga heat cramps and heat exhaustion to the fatal level na Yes. heat stroke naman. At ayaw naman natin dumating sa point na yun Oo. na Iwasan natin na. Iwasan natin na makarating sa heat. Yes, that's right. Na may mga maire-report tayo heat na may mga heat stroke na yan. Diba? Nakakalungkot. Oo. So, well, anyway, sa kabila ng mga nararanasan nating mga init ng ulo, or init ng panahon, naniniwala pa rin tayo na may kaakibat yan na solusyon. Diba? Oo. Ano nga ba yung mga dapat nating gawin? Ano nga ba yung mga tinakailangan nating i-consider para kahit papaano is maiwasan natin yung mga ganung panganib Oo. ngayong panahon ng tag-init. Okay, pero bitinin muna natin, makakwentuhan natin saglit, Yes. no? We just have to make it clear din sa inyo na hindi lang dahil sa warm and dry weather or warm and dry season natin kung bakit tayo nagkakaroon ng extremely hot or sabihin natin unusually hot weather these days. Dahil na rin yan sa heat wave na dala ng El Nino. Yes. Diba? Kasi That's right. nga, nabalitaan mo ba, partner, yung San Vicente, yung bayan ng San Vicente na nag-declare na ng state of calamity.
So sa pag may mga declaration kasi ng state of calamity, ibig sabihin alarming siya at kailangan tugunan ng local government units, lalo na yung government natin. So kailangan i-priority. Kumbaga, freeze mo na yung ibang mga programs. Tututok tayo dito sa ano na to, sa problem na to. So the San Vicente is now under the state of calamity because of El Nino. El Nino. Oo. So yung mga ilan tayong mga area na itatala kasi ang San Vicente talaga, if you don't mind, isa rin ito sa may malawak na taniman, no? Malawak yung kanilang agricultural land. Oo. Na kung saan pangunahing ding hanap buhay ng ating mga kababayang Palawenyo dyan ay ang pagsasaka, pangingisda. So talagang apektado yung kabuhayan ng ating mga kababayan dyan. No? Oo, ang alam ko, I read in the news na mag-a-acquire sila ng water tank and Yes. parang what kind desalination machine, Yes. something like that, para makapag-produce din ng water, di ba? So napaka-importante ng tubig kasi, you know, without it, we will not survive. And kapag El Nino, dyan bumababa yung water supply natin, di ba? Kaya importante rin po na mag-imbak tayo ng tubig sa bahay. At saka- Pero of course, dapat may takip. Or kung may mga Kasi baka ibang malalaki problem tayo. na naman yung ma-encounter Oo, natin dyan. correct. At saka, one more thing siya, nais din nating i-highlight, no, yung nararanasan nating mainit na panahon ngayon, ay isa rin sa dahilan nito yung climate change natin. So, I agree. pangunahin din talaga na pinupush natin is the protection of the environment. So, Climate change is climate real. change, no? Is katulad niyan, may mga ilan tayo mga programs, most especially for the protection of the environment, na kailangan natin na ngayon pa lang, no? I-consider natin how we protect the environment. Lalo na doon sa mga forest areas natin. So, sana i-less na natin yung pagka-cut ng trees, lalo na doon sa mga area na kino-consider natin na yung forest covers, 'di ba? Kaya kung maka-compare natin, sabi ko nga, pag may nakikita akong mga pinuputol na puno, parang medyo Nasasaktan ka rin. ako, nalulungkot ako. Para kasi, sa ng kalikasan natin. oo, kasi di ba pag, lalo, pag na-experience mo na pumunta sa mga mapuno na lugar sa forest, ang lamig eh. Refreshing yung area. Totoo. So yung mga now, may thick canopy, ang sarap mag-hike pag Oo. ganyan ng forest. so marami tayong area na ipagmamalaki natin na tayo pa rin ay we consider the Philippines last ecological frontier. So sana sa mga kabataan natin ngayon, no, sa mga young gens natin ngayon, tulungan natin yung ating Mother Earth na i-sustain para hindi tayo maka-experience ng mga ganitong matinding pagtatala ng mga pagtaas ng heat index natin. Tama. Ingatan natin ang ating environment. At the same time, ingatan din natin yung ating sarili. Yes, So, that's right. dumako tayo dyan. Ano bang mga tips mo dyan para, medyo Kumalma. kumalma. Malamig ka naman Kalmahan so we po can natin. stay cool, Ayan. yan. Stay cool. Okay, so ano nga po ba yung mga dapat nating i-consider at dapat nating gawin? So yan, number 1, stay hydrated. Ibig sabihin, Yes. palagi tayong uminom ng tubig. Ayan, si Partner Ito, Chin, may dala ako ay parati merong nito. Tubig. Ayan, sana all nakapagdala ng tubig. Oo. And then, dress appropriately. Oo, Yan. dapat Katulad nito, presko. sheer cardigan para presko lang sa pakiramdam. Magsuot ng mga light-colored clothes, much as possible. Yung mga loose na Yes. damit. Yan. At stay indoors po as much as possible. Huwag mo na maglalakad-lakad dyan. Itigil na ho muna ang pagpupunta-punta sa mga maiinit na lugar, lalo kung wala namang masyadong ginagawa, no? Oo, kung hindi mo naman kailangan lumabas, just stay indoors. But kung kailangan mo talagang lumabas, then just bring an umbrella. Oo. Pang shield sa harsh sunlight. And of course, use sunscreen. Yes, that's right. Yeah. Oo, yung mga anak ko lagi kong nilalagyan ng sunscreen yan every time we go to the beach. And lalo na ngayon, na napakatindi ng init and we have high heat index. Yes. Piliin niyo po yung with high SPF or yung sun protection factor kasi it will protect your skin longer. Wow, para ako Coming from nag-endorse. Mami Chin. Ayan, oo. So Yan. maniwala po tayo sa tips ni Mami Chin. At higit sa lahat,
avoid caffeine or alcohol. Naku, So, partner. sa mga panahon na to, pero ako, I cannot promise talaga na hindi Oo, magkape kasi ako din. Parang yan yung gasolina natin. Yan yung gasolina. Hindi fuel kami natin tatakbo. Hindi ka tatakbo kung Oo, walang kape. yes. Oo nga. Mag-iced coffee ka na lang, Iced partner. coffee pwede, Yes, ayan. iced coffee tayo. At syempre, ito, use air conditioning fan, Kung open merong the aircon, windows. kung meron naman kayong aircon muna po tayo. Oo, lagi tayong magpaypay, no? Oo, correct. Oo. And yung mga, very useful yung mga fan natin, yung mga mini fan, ganyan. So, ayan, I believe na kapagbigay naman tayo ng mga very substantial tips, Pero dagdag natin, just keep yourself updated din sa ating mga heat index forecast, okay? Okay, so ayan at syempre nako, wag kakalimutan yung mga tips natin sa kanila at ngayong tag-init nako talaga dapat ma-beat natin yung tag-init. Ako sabi ko, Oh, beat the init! kailan kaya uulan? Kaya medyo nakakamiss din yung ulan, ano? Oo, Ayan. correct. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa amin sa lahat po ng mga programs ng ating provincial government, most especially sa ating Spotify. Yes, yung mga paalala po na yan ay hatid sa inyo ng Pamahalang Palalawigan ng Palawan sa pamumuno ni Governor Dennis M. Socrates. So bago tayo magpaalam, kailangan hindi na pwedeng iiwan ito ang ating official hashtag oo nga pala. for this episode. So ako na muna, hashtag beat the heat, hashtag kalma. Okay diba? yan. Kasi naapektuhan Kalmahan din lang yung natin. ating emosyon at ang Oo. ating... Yan. Okay, ako, hashtag stay cool. Oh, Diba? wow. Cool Ayan. ka lang. Wow, iba rin. May pakanta. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Sundan, i-like at i-share ang ating official Facebook page, ang PIO Palawan at ang ating official YouTube channel. Dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan.